Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang i-share sa inyo ang aking kwento. Isang lihim na hindi ko makalimutan. At kung paano ko ba to lulusutan. Umaasa ako na mabigyan niyo po ako ng payo. Paano ko nga ba maitatama ang isang pagkakamali? Gayong nakikinabang ako rito ng husto. Naging kabit ako ng tatay ng kaibigan ko. Tama po. Kapalit ng pera, ay lihim akong nakikipagtagpo sa matandang negosyanteng yun. Alam kong may pamilya na siya. Sinabi naman niya sa akin ang totoo una pa lamang. Ngunit ang hindi ko lang kasi inaasahan, na sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ay bakit siya pa? Siya ang ama ng classmate ko sa universityng pinapasukan ko. Nakakahiya. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Maraming tanong sa isipan ko. Paano ako kapag nalaman niya ang totoo? Ako nga po pala si Clara. Hindi ko tunay na pangalan. Isang BSED, third year college student sa Maynila. Meron akong lihim. Lihim na matagal-tagal ko nang tinatago at ayokong ipaalam sa kahit kanino. 20 years old na ako. Maganda, mabuting babae, at matangkad din ako. Marami akong manliligaw, pero wala sa isip ko ang pagbo-boyfriend dahil priority ko ang aking pag-aaral. Pero hindi ko naman nakalain na nagawa ko ngang iwasang hindi mag-boyfriend ay bumagsak naman ako sa pagiging kabit. Ang matandang incheck na yun, na isang negosyante, na minsan kong nakasama, ang siyang naging una sa buhay ko. Kapalit ng perang binibigay niya sa akin, ay tutugunan ko naman ang pangangailangan niya. Self-supporting student na ako magmula nung gumraduate ako ng high school. Both oldies na kasi ang parents ko. Ako daw ay bunga ng menopausal baby ni mama noon. May kuya at ate naman ako, kaso'y may sari-sarili na ring pamilya na dapat nilang pagtuunan. Nakakatulong naman sila sa gastusin namin ng magulang ko sa bahay, pagkain at bills namin, pero hindi ang aking pag-aaral. Natatandaan ko pa nga nang sabihin ng ate kong si Marla ng araw na iyon, na magtrabaho na raw ako sa call center at huwag nang ipagpatuloy ang pagka-college dahil hindi raw nila kayang suportahan pa ang aking pag-aaral. Hindi ako pumayag. Naganap ako ng part-time at natanggap ako sa isang fast food chain dito rin sa Maynila na medyo malapit lang sa school na papasukan ko. Pumapasok ako sa tuwing gabi at ang shift ko naman sa work ay mula umaga at hanggang hapon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang oras lang ang naitutulog ko sa bawat araw. Kung nakakabuo pa ba ako ng sapat na oras ng tulog. Okay naman ang sahuran sa trabaho ko. Mula ng first at second year college ako. Kaso lang, nung dumating ang third year college, aaminin ko, nahirapan talaga ako dahil kailangan ko nang mag-start ng OJT kung saan magtuturo kami sa isang school na para kaming isang guro na din. Hindi ko kinayang schedule ko, kaya nag-resign ako sa work ko. Sobrang stress ako ng araw na yon nang napilitan akong mag-resign sa trabaho ko. Priority ko kasi talaga ang aking pag-aaral at alam kong ito na lang talaga ang magagawa ko para matulungan sila mama at papa. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman ng araw na iyon. Hanggang sa isang opportunity ang nakuha ko. Inalok ako na mag-model sa isang sikat na brand at pumayag naman agad ako. Kaso lang, akala ko talaga ay totoo ang alok. Pero pagdating ko roon, bumungad sa akin ang mababaeng nagsasayaw sa isang entablado. Hindi ko kinaya ang mga nakita ko. Gusto kong umatras, kaso paano ng pag-aaral ko? Hanggang sa napapayag ako nila na mag-waitress na lang at bawal akong hawakan. It's just purely serving of drinks lang talaga ang gusto ko. At hindi nalalagpas pa doon
dahil ayokong magaya sa ibang babae roon. Naging maayos naman, kahit na minsan ay hindi talaga may iwasan na may mga lalaking loko-loko at nagtatangka pa rin sa akin. Mabuti na lang din at mabait ang may-ari. Masaya ako nang makasahod ako at nagbigay ako sa mga parents ko. Binilhan ko sila ng mga damit, pagkain at kung ano-ano pa. Hindi naman sila nag-usisa pa kung saan galing ang pera ko. Kaso, talaga palang susubukin tayo ng problema. Nang maratay sa sakit ng sabay ang aking mga magulang. Wala akong magawa kung hindi magdoble kayod, kaya kahit ang pag-table na ay pinatos ko na rin para sa gamutan ng aking mga magulang. Nalaman ko kasing medyo malaki ang tip kapag mayaman o galante ang mapupunta sa'yo. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at sinabi ko sa may-ari ang gusto ko. Nang pumayag ako, sinabak agad ako kinagabihan. Medyo matumal ang mga una, pangalawa at ikatlong customer ko. Ang iba pa nga ay bastos, kaya kapag sila, hindi na ako pumapayag. Mabait naman ang may-ari, kaya hindi rin ako pinipilit kapag ayaw ko. Hanggang nang ikasunod na linggo ng gabing yun, isang guwapong morenong chinitong hindi naman katandaan ang itsura. Base sa mukha nito, bored daw kasi siya, kaya gusto niya nang may makakausap. Mabait si Sir Emil, hindi niya rin po tunay na pangalan. Nabanggit siya sa akin na isa siyang negosyante at may asawa ng bedridden. Isa siyang half Chinese. Nagiinom din ako kahit kaunti para sabayan siya at pakinggan ang rant niya sa buhay. Sa totoo lang, nababaitan ako noon kay Sir Emil. Hindi siya katulad ng mga nakasama ko nitong nakaraang araw. Tahimik lang siyang lalaki, umiinom at nagkukwento at pinapakinggan ko naman ang mga rants niya sa buhay. Akalain mo yun? Sa yaman niya, may problema pa pala siyang dinadala. Nakailang bote ng alak ito bago nagpaalam sa akin. Ganun lang kadali. Natapos ang usapan namin at inabutan niya ako ng 5,000. Gusto kong tumanggi kasi ang laki ng binigay niya. Wala naman akong ibang ginawa kundi makinig lang sa kanya. Kaso mapilit siya. At sinabi niya sa akin na tip niya iyon kasi magaling raw akong makinig. Nang umalis na siya, tinago ko agad ang pera at baka mabawasan pa. Alam niya naman, may mga bakaw talaga sa trabaho. Masayang-masaya ako ng gabing yun. Umuwi ako ng bahay at hindi nawala sa isipan ko si Sir Emil. At sana nga bukas, naroon siya ulit. Kinabukasan, pumasok ako sa school at may nakilala akong isang bagong kaibigan, si Amelia. Hindi niya rin tunay na pagkakakilanlan. Bago lang siya sa section namin. Sabi niya dati siyang panghapon at lumipat siya sa morning class. Mabait siya at nakagaanan ko rin siya ng loob. Magkasing edad lang kaming dalawa at magkasundo kami sa lahat ng bagay kasi nga kikay kaming parehas. Wala rin siyang boyfriend kagaya ko dahil strict daw ang daddy niya. At ako naman, wala ang karapatang maglandi dahil focus ako sa pag-aaral. Araw-araw ganun na ang sistema ng aking buhay. At masaya ako na natutugunan ko naman ang pangangailangan ng aking mga magulang. Hanggang sa bumuti ang kalagayan nila, hindi pa rin ako tumigil sa work ko. Naging regular customer ko na nga si Sir Emil at kagaya ng dati, table lang talaga ang nangyayari sa amin. Not until tonight. Hindi ko alam kung bakit biglang naitanong ko ang topic na iyon. Natawa nga lang siya at sinabihan ako. Bakit? May karanasan ka na ba? Tanong nito sa akin. Umiling-iling ako. Wala pa nga ho eh. Pero gusto kong subukan. Kung may papayag. Biro ko pa pero may laman. Bakit? Hindi ka pa dito niyayayang lumabas? Parang imposible naman yata. Sa ganda mong yan. Tanong nito. Wala nga eh. Ikaw, baka gusto mo? Biro ko pa. Ewan ko ba.
bakit ganun ako kapangahas ng gabing yon. I don't believe you. Maganda ka. Bulag na lang sila kung walang sumubok. Dagdag pa nga nito. Wala po talaga. Ikaw Sir Emil pa lang kung sakaling gusto mo. Ulit ko. At talagang nagpapapansin ako sa kanya ng gabing yon. Nakita kong nag-iba ang tingin nito sa akin. Dahil sa kapangasan ko ng gabing yon, hindi ko sukat akalain na ang simpleng tanong ko at pagpapapansin ay aabot sa isang malamig na kwarto. Niyaya ko nito at walang pag-aalinlangan akong sumama rito. At dahil doon, may nangyari sa amin. Hindi ko naman pinagsisisihan. Nalaaminin ko sa bawat gabi na nakakausap ko siya, ay napapalagay na talaga sa kanya ang loob ko. Nasa 48 na pala ang edad nito at ako naman ay nasa 20 pa lang. Halos malaking age gap namin, pero hindi naman halata kasi para siyang binata kong pumorma. Hindi nga siya halatang matanda na sa akin kung pagtatabihin kaming dalawa. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, akala ko doon na matatapos ang lahat sa akin. Hindi ko sukat akalain. Naaalokin niya ako na umalis sa pinagtatrabahuhan ko at siya na raw ang bahala sa akin. Sinabi pa nga niya sa akin na siya na ang sasagot ng lahat ng gastos ko mula sa school at sa gamutan ng aking mga magulang at kung ano pa raw ang kailanganin ko. Gusto kong pumayag talaga, pero nag-aalangan ako kasi alam kong may asawa na siya. Pero sinabi niya naman na sa akin na mag-iingat kami, hindi raw malalaman ng asawa niya. At dahil nahuhulog na rin ako sa kanya, pumayag na ako. Simula ng gabing yon, naging kabit niya ako. Bago siya umalis, naulit na naman ang naganap sa amin. Kakaibang karanasan at sigurado talaga kung hindi ko yun makakalimutan. Bawat gabi, kapag galing ako sa school, nagkikita kami at hindi pwedeng walang may mangyari sa amin. At dahil doon, napilitan akong mag-take na ng pills muna dahil ayoko pang may mabuong bata. Nag-aaral pa ako at isang malaking iskandalo sa buhay ko kapag nagkataong mabuntis niya ako. Ayokong masira ang pinaghirapan ko at isang taon na lang naman ay gagraduate na rin ako. Plano ko naman kung makatapos ako ay makikipaghiwalay na ako sa kanya. Habang nasa school ako ng morning at OJT naman sa hapon at sa gabi sa piling naman ni Sir Emil, naging ganyan po ang daily routine ko hanggang sa nasanay na rin ako. Daig ko pa nga ang may asawa na talaga. Pero ayos lang naman sa akin kasi mahal ko naman na siya kahit alam kong hindi niya ako mahal at may pangangailangan lang talaga siya na napupunan ko. Hindi na ako aasa na mamahalin pa niya ako. Masaya ako na mabait siya sa akin. Kanina nga lang nung magkita kami sa mall, nagulat na lang ako nung binilhan niya ako ng cellphone. Hindi ako makapaniwala na bibilhan niya ako kasi naman hindi naman ako nagsasabi sa kanya. Sapat na rin naman sa akin ang lahat ng binibigay niya. Kaso lang talaga kung minsan, I felt guilty lalo't hindi ko naman alam ang nararamdaman ng asawa nito at kung may anak ba siya. Babae rin kasi ako at kahit sino naman ay masasaktan kapag nalaman na nagloloko ang taong mahal nila. Kaso sa case ko, kailangan ko siya kaya't nilunok ko na lang ang pride ko. Inabot ng 3 buwan ang relasyong meron kami nito. Masaya na nakakatakot na baka isang araw ay mabisto kami ng asawa niya. Pero sabi nga niya, maingat siya at walang alam ito dahil malabong sundan siya nito dahil bedridden ang asawa niya. Napanatag ako sa sinabi niya at tuloy pa rin ang aming bawal na relasyon. Isang araw, nakita ko si Emilia na umiiyak. Mag-isa lamang siya sa court at katatapos lang naming mag-practice ng cheering squad yell para sa foundation day ng school. Nilapitan ko siya noon at kinausap. Noong una, ay alam kong hesitant siya na magkwento sa akin. Sino ba naman kasing tao ang maglalabas ng problema ng kanilang pamilya?
hanggang sa nagsimula rin tong magkwento sa akin. Sinabi niya na may babae raw ang daddy niya. Nasasaktan daw siya para sa mami niya. Pero ayaw niyang sabihin na nakita niya ito na may kasama na mas bata pa sa mami niya. Hindi niya raw nakita kung sino ang babae, pero base sa pagiging sweet daw ng dalawa ay may relasyon ang mga ito. Medyo mabigat ang problema niya at hindi ko alam ang sasabihin ko. Natahimik ako ng ilang saglit bago ako nagsalita. Pinayuhan ko siya na kausapin niyang daddy niya at sabihin ang totoo rito at baka makinig sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi niya raw kaya. Nakakatakot daw at masama raw magalit ang daddy niya kaya natatakot siya. Sa sinabi niya sa akin, nakaramdam ako ng inis sa kabit ng daddy ni Emilia at halos isumpa ko nga siya. Pero biglang sumagi sa isip ko na parehas lang pala kaming kabit. Pinagaan ko na lang ang loob ng kaibigan kong si Emilia para kahit papaano ay maluwagan ang bigat na dinadala niya. Niyaya ko pa nga siyang mag-ice cream na lang, kaso tumanggi na siya. Pagkatapos ng school ko, sinundo na ako ni Emil sa mall para syempre, alam niyo na, kapalit ng pera, gagawin ko rin lahat ng gusto niya. Pero pabor naman sa akin, lalo na ngayon, ang tuition fee ko ay malapit na dahil magsa-second semester na at gagastos na naman ako ng libo-libo. Sinabi pa nga niya sa akin na balak niya nang iwan ang asawa niya at bored na raw talaga siya. Hindi na niya kayang makasama pa raw ang boring niyang asawa. Nananawa na rin daw siyang alagaan pa to. Pero sinabi ko na huwag dahil hindi kakayanin ng konsensya ko. At isa pa, para saan pang sinumpaan nilang pangako sa simbahan nung kinasal sila. Ako naman, tanggap ko sa sarili ko na kabit niya lang ako at hanggang dun lang yun. Ayokong umasa na magiging asawa niya ako. Ayokong isipin yun. Nang matapos kaming dalawa, naligo siya at iniwan ako sa kama. Hindi ko naman talaga pinapakialaman ang gamit ito ever since, kahit cellphone niya. Nakikita ko lang at deadma lang ako dito. Basta kontento ako sa aming dalawa. In the first place, sinabi naman niya sa akin sa simula pa lang na may asawa siyang tao. Wala naman siyang tinago sa akin. Pero ewan ko ba? Bakit ng araw na yon, naisipan kong makialam? Binuksan ko ang wallet niya. Nakita ko ang family picture nila ng asawa at ng kanyang anak. At halos nagbalik sa akin ang conversation namin ni Emilia. Naiyak ako at nasaktan ako. Kasi ako pala yung kabit na tinutukoy niya. Ang sakit malamang nasaktan ko ang damdamin ng kaibigan ko. Hindi ko pinaalam kay Emil ang nalaman ko ng oras na yon. Pero gulong-gulo na ang utak ko ng mga oras na yon. Umuwi ako ng bahay, natulala at wala sa aking sarili. Hindi nga ako halos nakatulog ng gabing yon. Napuyat ako kakaisip sa nangyari. Napaka-small world naman. At iisang tao lang ang daddy ni Emilia at si Emil pa. Ilang araw ko ring iniwasan si Emilia kasi hindi ko kayang humarap sa kanya ngayon. Nagigilty pa ako sa nalaman ko dahil alam kong sinira ko ang pamilya nila. Ang pag-iwas ko kay Emilia ay kasabay din ng pag-iwas ko rin kay Emil. Gusto ko ng peace of mind at sa palagay ko, ang pag-iwas sa dalawa ang dapat kong gawin. Kahit anong tawag niya, hindi ko sinasagot. Gusto ko na lang mag-focus sa pag-aaral ko. Kaso lang, totoo palang hindi mo matatakasan ang katotohanan. Nagulantang na lang ako nang puntahan ako ni Emil sa school at kasama ko pa noon si Emilia dahil magkagrupo kami sa thesis. Tuwang-tuwa si Emilia na sinundo siya ng daddy niya at pinakilala pa niya sa akin to. Pakiramdam ko para akong sinampal ng katotohanan ngayon. Aaminin ko naman, namiss ko si Sir Emil. Nagaya to na ililibre niya raw kami. Pumayag naman ako kasi gusto ni Emilia. Nung nasa restaurant na kami at naghihintay na lang ng order,
Nagpaalam si Emilia na magko-comfort lang. Gusto kong sumama sana dahil ayokong maiwan kasama ang daddy niya. Kaso sinabi nito na okay lang naman. Kaya wala akong nagawa at nagpaiwan ako kasama si Emil. Doon na siya nagsimulang magtanong pero wala namang halong panunumbat. Bago bumalik si Emilia, sinabihan niya akong magkita ulit kami sa dating tagpuan. Maghihintay daw siya hanggang sa dumating ako sa araw na yon. Pagkatapos namin maghiwa-hiwalay ng araw na yon at nang makauwi ako ng bahay, hindi ko mawala sa isipan ko ang sinabi ni Sir Emil. Gusto kong pumunta pero ayoko nang saktan ang damdamin ng kaibigan ko. Ano po bang dapat kong gawin? Sa totoo lang, maloka-loka na ako sa sitwasyong kinakasadlakan ko. Umaasa ho ako na mabibigyan niyo ako ng magandang payo. Lubos na umaasa, Clara. Hello mga loves! Panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan ngayong araw na binahagi po sa atin ng ating sender na si Sir Chris. Tara na at samahan niyo po akong pakinggan ang kwento ng kanyang buhay at mga karanasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Chris, 21 anyos pa lamang. At gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga experience ko na hindi ko talaga makakalimutan. Lumaki ako, Miss Love, na malapit sa pamilya ng best friend ng nanay ko, si Tita Loisa. Halos magkapatid na nga ang turingan nilang dalawa sa isa't isa. Kaya bata pa lamang ako, kilala ko na si Ate Caroline, ang nag-iisang anak ni Tita Loisa. Pero noon ko lang siya muling nakita matapos ang napakaraming taon. At hindi ko inaasahan na sa simpleng 2 linggong bakasyon na iyon, magbabago pala ang tingin ko sa kanya. Summer noon, Miss Love, at bakasyon ko sa school. Umuwi muna ako sa probinsya namin dahil bakante rin naman ako. Madalas lang kasi akong nasa dorm at naiinip na rin ako. Araw ng Sabado, nang dumating sina Tita Loisa sa bahay namin. Nasa likod ako noon at may inaayos sa motor ko nang marinig kong may sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Ma, dumating na ba sila? Sigaw ko habang nagpupunas ng kamay. Oo, halika na. Pagpasok ko sa loob, unang bumungad sa akin si Tita Loisa na masayang nakikipagkwentuhan kay Mama. Pero natigilan ako nung makita ko ang babaeng nakatayo sa tabi nila. Naka-white fitted shirt lamang siya at simpleng jeans pero halatang elegante tingnan. Maputi, mahaba ang buhok at kahit simple lang ay halatang maganda. Ang Ate Caroline mo, pakilala ni Mama. Naalala ko tuloy yung huling kita ko sa kanya noong bata pa ako. Tahimik pa siya noon at talagang sobrang payat. Pero ngayon, napalunok ako. Ibang-iba na. Hello, Ate Caroline. Sabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti naman siya ng bahagya. Hi. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang gusto kong ayusin yung itsura ko. Sana ma. Sinabi mo man lang na may magaganda pala tayong bisita ngayong araw para nakapag-ayos man lang ako. Ay nako, natatawang sabi naman ni Tita Loisa. Marunong palang mambolay ang anak mo. Wika nito kay Mama. Hindi naman ho. Sagot ko habang nakatingin kay Caroline. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. At ngayon, parang alam ko na kung saan naman ni Ate Caroline ang kagandahan niya. Sabi ko at tumingin kay Loisa. Napailing na lamang to pero nahuli kong napangiti rin. At doon nagsimula ang lahat. Sa bahay namin sila tumuloy ng 2 linggo. Noong una, akala ko simpleng bakasyon lang yon gaya ng dati.
Pero habang tumatagal, mas lalo akong napapalapit kay Ate Caroline. Madalas siyang nasa terrace habang nagtatrabaho gamit ang laptop niya. Tahimik lang siya at madalas seryoso. Minsan nakatulala lang habang umiinom ng kape. Hindi ko naman maintindihan pero lagi akong napapadaan doon kahit wala naman akong dahilan. Ate Caroline, napatingin siya sa akin. Inom ka muna ng juice. Salamat. Umupo ako sa harap niya habang tahimik siyang nagtatype. Busy ka lagi ah. Kailangan eh. Single mom eh. Sagot niya. Nagulat ako. Doon ko lang kasi nalaman na may anak na pala siya. Hindi man lang nabanggit ni mama sa akin. Pero sa totoo lang, hindi talaga halata. Mas mukha pa nga siyang dalaga kaysa sa ibang makakasama ko sa school. Totoo bang 35 ka na? Tanong ko. Curious kasi talaga ako. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Mukha bang hindi? Hindi talaga. Bola. Hindi nga. Napailing siya pero napansin kong napangiti ulit siya. At doon, parang gusto kong lagi siyang makitang nakangiti. Kinabukasan, nagaya si mama na mag-ilog kaming lahat. Kasama namin ang ilang mga pamangkin ko habang si Ate Caroline naman nakaupo lang sa gilid hawak ang phone niya. Ate, ayaw mo bang maligo? Ayoko, Chris. Dito na lang ako. Takot ka ba? Hindi siya sumagot agad at nakapangiti lang. Tinatamad lang ako. Lumapit ako sa kanya habang basa ako. Tara na kasi. Ayoko nga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong hinawakan ng kamay niya. Chris? Nagtawanan agad yung mga kasama namin habang pilit ko siyang inihila papunta sa tubig. Bitawan mo nga ako, ano ka ba? Ayoko nga. Paano ka mag-i-enjoy sa bakasyon yan? Puro cellphone ang ginagawa mo. Makulit ka talaga. Hindi ko napigilang matawa nang makita kong natawa na rin siya. At sa totoo lang, noon ko lang siya nakitang ganoon kasaya. Parang biglang gumaan ang aura niya. Parang nawala yung lungkot na lagi kong napapansin sa mga mata niya. At habang nasa ilog kami, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Simple lang naman yung suot niya eh. Sando at short. Pero lalo kong nakita ang ganda niya. Ang kinis at ang kaputian niya na parang lumiliwanag sa tubig. Napalunok ako habang ang mata ko ay hindi maalis sa kanya. At doon ko unang naramdaman yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya basta ate lang sa paningin ko. At alam kong delikado yon. Kinagabihan, nadatnan ko siyang mag-isang nakaupo sa terrace habang nagpapahangin. Tahimik ang paligid. Nagkakape ako at dinalhan ko rin siya. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa? Tahimik akong umupo sa tabi niya. Saglit kaming walang imikan. Hanggang sa kusa akong napangiti habang nakatingin sa kanya. Alam mo, bagay sa'yo pag nakangiti ka. Napatingin siya sa akin. Kanina ka pa ah. Totoo naman eh. Baka naman kasi lahat ng babae sinasabihan mo niyan. Hindi ah. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Actually, crush na kaya kita noon pa. Natawa siya kaagad. Bata ka pa talaga. Hindi naman ako nagbibiro eh. Unti-unting nawala yung ngiti niya nung makita niyang seryoso ako. Chris, alam ko namang mas matanda ka sa akin. Oh, aba, aware ka naman pala eh. Ngumiti ako, pero wala naman akong pakialam doon. Hindi siya agad nakasagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo habang tinatangay ng hangin ang buhok niya. At habang nakatingin ako sa kanya ng gabing iyon, doon ko unang naramdaman na baka nga hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko alam na iyon pala ang simula ng karanasang hindi namin pareho o hindi namin pareho makakalimutan. Ilang araw na kami magkasama noon sa probinsya. Habang tumatagal,
mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil ibang klase siyang babae. Tahimik siya pero masarap kausap. Matured pero marunong makisabay sa biro. At higit sa lahat, ramdam mong mabuti siyang babae. Kaya kahit alam kong mali para sa iba ang nararamdaman ko, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Isang hapon, nagkayayaan sina Mama at si Tita Loisa na pumunta sa bayan. May bibilhin daw silang mga gamit at baka gabihin na rin sa kakapasyal. "Chris, ikaw munang bahala dito ha?" sabi ni Mama habang nagsusuot ng sapatos. "Oo ma." "Caroline, sama ka na kaya sa amin?" Aya ni Tita Loisa. "Pass muna ma. Dito na lang ako. Tatapusin ko muna yung trabaho ko." "Ayos ka lang ba dito?" tanong naman ni Mama. "Opo." Pagkaalis nilang dalawa, biglang natahimik ang buong bahay. Tanging electric fan at tunog lang ng mga ibon sa labas ang maririnig. Nasa sala ako habang nagsi-cellphone nang makita kong bumaba si Ate Caroline galing kwarto. Nakasando lang siya at maikling short. Simple lang naman pero ewan ko ba? Parang lalo siyang gumaganda habang tumatagal. "Anong ulam natin?" tanong niya. "Kaya kong magluto ate, gusto mo ba?" "Talaga?" "Oo naman, hindi kaya ako pabigat dito sa amin." Natawa siya. "Sige nga, tingnan natin." Habang nagluluto ako ng sisig at inihaw na liempo sa likod bahay, nakaupo lang siya malapit sa akin habang nagkakape. Minsan nagkakatinginan kami, minsan nagtatawanan. At sa bawat oras na magkasama kami, lalo akong nagiging komportable sa kanya. Pagsapit ng gabi, nauwi kami sa pag-iinuman. Tig-iisang bote lang sana ng Red Horse pero nasundan pa. "Marunong ka palang uminom?" biro niya habang hawak ang bote. "Konti lang." "Konti? Pangatlong bote mo na yan ah." "Mas malakas ka nga ate." Natawa siya ng mahina. Tahimik ang paligid ng mga oras na yon at malamig ang hangin. At habang magkatapat kami sa terrace, pakiramdam ko parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. "Alam mo ate," sabi ko habang nakatingin sa kanya, "ang gaan mong kausap." "Talaga ba?" "Oo, bihira akong marinig yan ah." "Bakit?" "Kasi madalas ang sinasabi nila, seryoso daw ako." "Totoo naman yun. Madalas ka naman talagang seryoso. Parang walang pakialam sa paligid." "Aba?" Nagtawanan kami. Hanggang sa maya-maya, napunta sa mas personal ang usapan. Hindi ka na ba mag-aasawa ulit?" tanong ko. Napatingin siya sa akin. "Bakit mo naman biglang natanong yan?" "Wala lang, curious lang." Uminom muna siya ng alak bago sumagot. "Ewan ko." "Bakit naman?" "Nasaktan na rin kasi ako noon, Chris. At natatakot na yata akong magmahal." "Maganda ka. Siguradong maraming nandilikaw sa'yo." Napailing siya. Hindi naman lahat ng nandilikaw seryoso. At alam mo naman kung anong habol lamang ng iba. "Pero kung akong mandilikaw sa'yo, seseryosohin kita." Bigla siyang natawa. "Lasing ka na ba?" "Hindi ah." "Totoo?" "Totoo." Saglit siyang natahimik habang nakatingin lang sa akin. At doon ko napansin lalo yung ganda niya sa ilalim ng ilaw. Yung buhok niyang bahagyang magulo, yung mapungay niyang mga mata, at yung simpleng santo niyang lalong nagpapakita sa natural niyang ganda. Hindi ko tuloy maiwasang mapatitig. "Bakit ka nakatingin?" Natatawa niyang tanong. "Wala." Sinungaling. Napakamot ako sa batok ko. "Sa totoo lang." "Ano?" "Torpe talaga ako eh." Tumaas ang kilay niya. "Ha?" "Hindi ako marunong manligaw." "Talaga lang ha?" "Oo, kahit 21 na ako. Wala pa talaga akong experience." Natawa siya pero hindi naman nangaasar. Para bang naaaliw lang sa akin. Hindi halata.
Akala kasi ng iba babaero ako. Bakit naman wala pa? Napabuntong hininga ko. Hindi ko nga alam eh. Nahihiya kasi ako lagi. At ngayon? Ngayon, mas kinakabahan ako habang kaharap ka. Hindi ko lang pinapahalata pero grabe na kaya yung tibok ng puso ko. At tingnan mo nga tong kamay ko, malamig na malamig na. So bakit ka naman kinakabahan sa akin? Diretso akong tumingin sa kanya. Kasi nga gusto kita. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob ng mga oras na iyon. Siguro dahil na rin sa epekto ng alak. O baka matagal ko na talagang gustong sabihin yung lahat sa kanya. Caroline, pwede ba akong umamin? Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Matagal na talaga kitang gusto eh. Hindi siya agad nagsalita. Naririnig ko lang yung hangin at ang mahina naming paghinga. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Dagdag ko. Kasi alam ko namang mas matanda ka sa akin. Alam kong baka mali. Pero sa tuwing kasama naman kita, parang ayoko nang matapos. Bahagya siyang napayo ko. Chris, sorry kung biglaan. Maya-maya mahina siyang napangiti. Ang kulit mo kasi eh. Natawa na ako ng bahagya. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, nagulat ako nang maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. At doon ako lalong kinabahan. Hindi ka naman pangit eh. Mahina niyang sabi. Mabait ka. Maganda nga yung katawan mo eh. At gwapo ka. Talaga? Oo naman. Tapos wala. Natawa kami pareho. Pero hindi na nawala yung titigan namin. Unti-unting lumiit ang distansya naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Maraan kong hinawakan ang kamay niya habang nakatingin sa mga mata niya. Caroline? Pwede ba kitang yakapin? Sandali siyang natigilan. Pero maya-maya, bigla siyang tumango. At doon ko siya dahan-dahang niyakap. Mahigpit at mainit. At sobrang gaan sa pakiramdam, para bang biglang tumigil ang mundo ko nung mga oras na iyon. Parang wala kaming masabi. Magkayakap lang kami habang malamig ang hangin sa paligid. Hanggang sa marahan siyang napatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, kusa siyang ngumiti ng para lamang sa akin. Baka naman sa susunod mong request, pwede mo naman na akong halikan. Namula ako sa sinabi niya. Natawa siya sa itsura ko. Pwede nga ba? Alam mo Chris, huwag mo akong hahamunin. Ilang taon na rin akong mag-isa. Single mom, walang lalaki sa buhay. At kung katuwaan lang naman, pwede kitang pagbigyan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko, Miss Love. Tulog ka ba? Napangiti siya. Basta wag dito sa labas. Doon na lang tayo sa loob niyo. Anya, sabay hilas sa kamay ko. Siguro, dahil sa kalasingan, nauwi nga kami sa kwarto ni Caroline. At doon, naglapat yung labi naming dalawa. Swerte mo ha. Swerte ko? Oo. Matapos akong nabuntis, ikaw pa lang ang susunod na lalaki sa buhay ko. Swerte nga ako. Sobra, sabi ko. At doon nagsimula ang gabing tuluyan nang nagpalapit sa aming dalawa. At hindi ko yon makakalimutan. Sa kusina, sa banyo, kung saan-saan. Sinulit namin ang bawat sandali. Hanggat di umuwi sila mama, sinulit namin ang lahat. Kinabukasan, parang pareho kaming ilang ni Ate Caroline. Hindi dahil nagsisisi kami, kundi dahil pareho naming iniisip kung paano haharapin ang isa't isa matapos ang nangyari nung gabi. Maaga akong nagising noon, pero hindi ako agad lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Habang nakahiga ako, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung yakap namin kagabi, yung labi niya at yung nangyari. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin, yung ngiti niya bago kami maghiwalay para matulog.
Napapabuntong hininga ko. Patay. Bulong ko sa sarili ko. Mukhang hulog na yata ako. Maya-maya, narinig kong may kumatok sa pinto. Chris? Si Caroline. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano yun? Gising ka na? Oo. Paglabas ko ng kwarto, nadatan ko siyang may hawak na 2 tasa ng kape. Naka-oversized t-shirt lang siya at nakatali ang buhok. Simple lang naman pero grabe. Lalo yata siyang gumaganda sa paningin ko. Kape tayo. Sabi niya habang inaabot ang tasa. Salamat. Pareho kaming tahimik habang nasa terrace. Halatang pareho kaming conscious sa isa't isa. Hanggang sa siya rin ang unang nagsalita. Siya nga pala. About kagabi. Napakamot agad ako sa ulo. Sorry ate kung naging makulit ako ah. Bigla siyang natawa. Bakit ba parang ikaw pa yung nahihiya? Kasi huwag ka magkalala. Hindi naman ako nagalit eh. Napatingin ako sa kanya. Totoo ba? Oo naman. Bakit naman ako magagalit? Pareho naman natin gusto, hindi ba? Bagya akong nakahinga ng maluwag. Maya-maya, napailing siya habang nakangiti. Oh, paano ba yan? Paano? May experience ka na? Natawa ko kaagad. Oo nga eh. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Bakit? Kasi sabi mo kahapon, torpe ka hindi ba? Torpe naman talaga. Talaga lang ha? Parang hindi naman. Napailing siya habang umiinom ng kape. At doon, naramdaman kong hindi awkward ang lahat. Sa halip, parang lalo nga kaming naging komportable sa isa't isa. Mas madalas na kaming magkatabi, mas marami ng asaran, at mas madalas na rin kaming magtitigan ng hindi na agad umiiwas. Habang tumatagal ang araw, mas lalo kong gustong makasama si Caroline. At pakiramdam ko, ganun din siya sa akin. Pagsapit ng hapon, nagyaya akong lumabas. Ate, gusto mo bang gumala tayo? Magmotor tayo. Napatingin siya sa akin. Ngayon? Oo, ipapakita ko sa iyo yung magagandang lugar dito. Hapon na. Ayos lang yun, safe naman dito eh. Nag-isip muna siya bago ngumiti. Okay, sige. Hindi ko napigilang mapangiti rin. Ilang minuto lang, nakahanda ng motor ko habang si Ate Caroline naman ay nagsusuot ng jacket. Pagsampay niya sa likod ko, bahagya akong natigilan nang maramdaman kong yumakap siya sa bewang ko. Ready? Tanong ko. Okay, ready. At umandar na nga kami. Tahimik ang kalsada. Napakalamig ng hangin. Paminsan-minsan, mas umihigpit ang kapit niya sa akin tuwing may lubak o matarik na daan. At sa bawat pagyakap niya, mas lalo kong kinikilig. Ang ganda dito. Sabi niya habang nakatingin sa paligid. Maganda nga, pero mas maganda ka. Ayan ka na naman. Natawa lang ako. Matapos ang halos 20 minutong biyahe, huminto kami sa isang mataas na lugar na tanaw ang mga ilaw sa malalayong bahay. Tahimik at malamig ang hangin at halos walang tao. Wow, mahina niyang sabi habang bumababa ng motor. Told you. Lumapit siya sa gilid habang pinagmamasdan ng paligid. Ano bang meron dito? Bakit parang secret place mo? Wala. Dito talaga ako madalas tumatambay pag gusto ko mapag-isa. Tumabi ako sa kanya at ilang segundo kaming tahimik na nakatingin lang sa tanawin. Hanggang sa napansin kong nanginginig siya ng bagya dahil sa lamig. Giniginaw ka? Konti. Agad kong inalis ang jacket ko at nilagay sa balikat niya. Patong-patong na yung jacket mo ah. Oo nga eh, pero salamat. You're welcome. Pagtingin niya sa akin, ilang segundo ulit kaming nagtitigan. At doon na naman bumilis ang tibok ng puso ko. Oh, bakit ka ganyan makatingin? Natatawa niyang tanong. Wala.
Sinungaling. Kasi... Kasi ang hirap mong hindi titigan. Napailing siya pero halatang kinikilig. Chris. Alam mo bang bolero ka? Natawa ko. Ako? Hindi ka nga torpe. Pero grabe naman ang pagkabolero mo. Sino bang babaeng hindi mai-inlove sa mga ginagawa mo? Di kung ganoon, in love ka sa akin? Depende. Anya, sabay tawa. Pero sumasama ka naman sa akin, di ba? Hindi siya nakasagot agad. Sa halip, ngumiti lang siya habang umiiwas ng tingin. At sa hindi ko mapigilang pagkakataon, marahan kong hinawakan ng kamay niya. Hindi naman niya inalis. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ko. Caroline, ano na naman? Pwede ba kita ulit yakapin? Bahagya siyang napailing habang natatawa. Makulit ka talaga. Pero maya-maya, kusa rin siyang lumapit sa akin. At doon ko siya muling niyakap. Mas mahigpit at mas matagal. Tahimik lang kami habang magkadikit. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang paligid. At habang nakatingin siya sa akin, parang unti-unting nawawala lahat ng pag-aalinlangan naming dalawa. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Caroline, bulong ko. Parang ayoko nang matapos ang bakasyon mo. Habang papalubog ang araw, nilatag namin ang banig at naghanda ng pagkain na dala namin. Pagkatapos noon, hindi ko alam kung bakit muli kaming nauwi sa isang mainit na sandali. Habang naririnig ko ang ingay ng hangin at mga ibon, sumasabay rin ang ingay na nanggagaling sa labi ni Caroline. At kasabay noon ang pagbanggit niya sa pangalan ko. Mabilis lumipas, Miss Love, ang bakasyon sa probinsya. Parang kailan lang nung dumating sina Ate Caroline sa bahay namin. Ngayon huling gabi na nila. Bukas ng umaga, babalik na rin sila ng Maynila. At simula pa lang ng paggising ko, mabigat na talagang pakiramdam ko. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong tahimik din si Caroline. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatulala lang. Uy, bakit parang ang lungkot yung dalawa? Biro ni Mama. Baka kasi mamimiss ako ni ate. Sagot ko kaagad. Ay wow, natatawang sabi naman ni Caroline. Totoo naman feeling ka talaga. Nagtawanan sila Mama habang ako naman napapangiti lang habang nakatingin sa kanya. Pero sa totoo lang, mamimiss ko talaga siya. Sobra. Buong maghapon, sinulit namin yung natitirang oras. Tinulungan ko na rin silang mag-ayos ng mga gamit at mga iuuwing pasalubong. Minsan, palihim kaming nagkakatitigan ni Caroline habang abala sila Mama sa kwentuhan. Parang pareho naming iniiwasang isipin na matatapos na ang bakasyon. Pagsapit ng gabi, maaga nang natulog sina Mama at si Tita Loisa dahil maagang araw silang aalis kinabukasan. Ako naman, lumabas muna sa terrace. Tahimik ang paligid at habang nakaupo ako roon, maya-maya lang ay narinig kong bumukas ang pinto. Si Caroline. May dala-dala siyang kape. Alam kong di ka pa matutulog, sabi niya habang inaabot sa akin yung isa. Napangiti ako. Kilalang kilala mo na talaga ako Siyempre feeling close. Close naman talaga tayo Napailing siya habang natatawa. Umupo siya sa tabi ko at tulad ng mga nakaraang gabi, tahimik muna kaming nagmasid sa madilim na paligid. Pero iba yung pakiramdam nung gabing yon. Mabigat. Parang parehong ayaw magsalita tungkol sa pag-alis nila. Hanggang sa ako na lang ang unang bumasag ng katahimikan. Bukas, aalis na kayo. Oo nga Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Ewan ko pero para bang biglang gumaan ang dibdib ko nung marinig ko yun. Totoo ba? Oo naman. Napangiti ako habang nakasandal sa upuan. Akala ko kasi pagbalik mo sa Maynila, kakalimutan mo na ako Bakit naman? Bumalik ko. Bahagya siyang natawa bago tumingin sa malayo. Alam mo, Chris, matagal na rin akong hindi naging masaya ng ganito. Napatingin ako dito. Talaga? Oo. Simula kasi nung naging single mom ako, puro trabaho na lang.
puro responsibilidad. Tapos ngayon, napangiti siya habang tumingin sa akin. Bigla kang dumating. Naging masaya ako. Hindi ko napigilang mapangiti. Di ako palang dahilan. Oo, ang kulit mo. Natahimik sandali hanggang sa huminga ako ng malalim bago nagsalita. Caroline? Pagbalik ko ng Maynila, pwede ba kitang puntahan sa inyo? Bahagya siyang natigilan. Ha? After naman ng bakasyon ko dito, babalik din naman ako ng Maynila. Tapos, di pupuntahan na lang kita sa inyo. Hindi siya agad nakasagot. Parang pinag-iisipan niya. Kasi, ayoko namang matapos na lang basta-basta kung anong meron sa atin. Napayuko siya habang nakangiti. Chris, hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kitang puntahan. Tapos lagi ka nang pupunta sa bahay. Kung papayagan mo, bakit naman hindi? Napapailing siya habang natatawa. Maya-maya tumingin siya sa akin. Alam mo ba, nung una akala ko simpleng bakasyon lang to. Hindi ko inaasahan na magiging espesyal. Ganun talaga. Espesyal kasi ako Mayabang, gwapo pa. Natawa na siya ng tuluyan. At siguro iyon yung isa sa mga paborito kong tunog na tawa na narinig ko sa kanya. Basta, sabi ko habang nakatingin sa kanya, kahit bumalik ka na ng Maynila, hindi kita kakalimutan. Tingnan natin. Totoo nga. Paano kung may makilala kang mas bata, mas maganda? Napataas agad ang kilay ko. Ano ba? Malay mo lang naman. Wala na akong hahanapin pa. Talaga lang ha? Oo naman. Sa'yo lang ako Kontento ako sa'yo. Tahimik siyang umiti bago sumandal ng bahagya sa balikat ko. At doon ko naramdaman yung kakaibang saya. Simple lang pero totoo. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagbalik namin sa normal naming buhay. Hindi ko alam kung magiging madali pa lahat. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ko pagsisisihan yung bakasyong yun. Dahil doon ko nakilala yung babaeng hindi ko inaasahang magpapabilis ng tibok ng puso ko. At bago kami matulog ng gabing yun, nagkausap pa kami ng matagal tungkol sa trabaho niya, sa pag-aaral ko at sa anak niya, sa mga plano namin pagbalik sa Maynila. Kinabukasan, maaga silang umalis. Habang papaalis ang sasakyan nila, sumilip si Caroline sa bintana at ngumiti sa akin. Tatandaan ko yung sinabi mo Napakamot ako sa ulo. Saan dun? Tanong ko din. Yung pupuntahan mo ko. Napangiti ako habang tumatango. Huwag mong kakalimutan yon. Oo naman. At habang papalayo ang sasakyan nila, alam kong hindi doon natapos ang kwento naming dalawa. Dahil minsan, may mga taong dumarating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. At kahit maikling panahon lamang, nag-iiwan sila ng bagay na habang buhay mong dadalhin. Sa ngayon, papatapos na ang aking bakasyon dito sa aming probinsya at excited na ako, Miss Love, na bumalik sa Maynila at makitang muli si Caroline. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at karanasan, ang 2 linggong bakasyon na hinding-hindi ko makakalimutan. Thank you so much, Miss Love, sa pag-ere po ng aking kwento.